Good morning po. Tayo po'y mag-aaral ng salita ng Diyos. The Gospel of Luke chapter 6 verses 39 to 40. Tinanong sila ni Jesus ng patalinhaga, maaari kayang mag-akay ang isang bulag ng kapwa niya bulag? Pareho silang mahuhulog sa hukay kapag ginawa nila ang ganoon. Walang alagad na nakakahigit sa kanyang guro, ngunit matapos maturo ang lubos, ang alagad ay makakatulad ng kanyang guro. True discipleship. So, ano ba talaga ang problema ng maraming Kristiyano ngayon? Kadalasan po ang nakikita ko pong problema ay yung kawalan po ng kaalaman sa salita ng Diyos. Kasi nais ni Satanas na manatili ang maraming Kristiyano na bulag sa katotohanan. Ano po? Kaya yung tinutukoy po dito sa text natin, marami talagang bulag na nag-aakay ng kapwa nila bulag, kaya marami pong napapahamak. So hindi naman nagbabago yung agenda ni Satanas, malinaw na patuloy niyang ninanakaw yung salita ng Diyos sa puso ng tao, yung sinasabi sa Mark chapter 4 verse 15. Kaya marami po talagang napapahamak. Kaya yan ay nakita ni Prophet Hosea, po sa Hosea chapter 4 verse 6. Sabi niya, my people are destroyed because of their lack of knowledge. Nakakalungkot po yan. So maging yung mga Kristiyano ngayon, dahil sa kawalan ng kaalaman sa salita ng Diyos, marami ang napapahamak. At binabanggit din yan ni James. Dun sa James chapter 1 verse 25. Aklat ng Santiago chapter 1 verse 25. Ang sabi rito, ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. So dito dinidescribe ni Apostle James yung salita ng Diyos na ito daw po yung perfect law that gives freedom. Tanging ang salita lamang ng Diyos ang magbibigay ng tunay na kalayaan sa buhay ng tao. Kaya tama yung sinabi ng Panginoong Hesus sa John chapter 8 verses 31 to 32. Kung tinutupad ninyo ang aking mga aral, kayo nga'y tunay na mga alagad ko. Makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Nalulungkot po ako kapag nakikita ko pong marami pa ring mga Kristiyano dahil po sa kawalan nila ng kaalaman sa salita ng Diyos, nagiging alipin sila ng maraming problema sa buhay na ito. Nagiging alipin sila ni Satanas, nagiging alipin sila ng kasalanan. So hindi sila nagiging malaya sa kanilang buhay. Maraming Kristiyano alipin pa rin ng bisyo, hirap na hirap sa buhay, alipin ng karamdaman, hindi sila makalaya-laya sa problema, sa mga health problems, maging sa mga financial problems. Alam niyo po, ang totoong problema po ay yung kawalan ng kaalaman sa katotohanan. Kasi nga po, sa ating mga churches ngayon, mapapansin po natin meron pa ring defect nakakalungkot po. Kasi nagtatagumpay pa rin si Satanas sa buhay ng maraming tao. Lalo-lalo na po sa mga buhay ng mga taong naglilingkod sa Diyos. At dito, makikita po natin yung totoong alagad po. Dapat po siya ay excellent in the word. Sabi sa Luke chapter 6 verse 40, walang alagad na nakahihigit sa kanyang guro. Ngunit matapos maturo ang lubos, ang alagad ay makakatulad ng kanyang guro. Dapat daw po ganun tayo Tayo po'y maging excellent in the Word of God. Kasi ang goal ng Lord sa church, ay linisin ang church sa pamamagitan ng kanyang salita. Yun po sinasabi ng Ephesians chapter 5 verse 26. To make her holy, cleansing her by the washing with water through the word. So again, sagutin natin yung tanong, ano ba talaga ang problema sa church natin ngayon? Kawalan po ng kaalaman. Kawalan po ng pagkatuto at pagkaunawa sa salita ng Diyos. Hindi na pinapahalagahan masyado ang salita ng Diyos. Hindi po katulad ng mga panahon namin na kapag ikaw ay dadalo ng church, dala mo yung Biblia, binabasa mo ito, at nagme-memorize kami ng mga verses para kami
matawag na disciples, talagang dapat natututo kami ng salita ng Diyos. Malayong malayo po sa panahon natin ngayon. Ang dala ng mga tao, cellphone. At marami hindi na nakikinig sa salita ng Diyos. Ang gusto nila yung activity. Pangalawa, sino ba yung mga totoong alagad? Ang bilis nating gamitin yung salitang disciple eh. Pero ang totoong alagad, ang sabi ng Panginoong Hesus, ay yung tumutupad ng kanyang mga aral. Yun po yung totoong alagad, yung lumalago at natututo sa salita ng Diyos. Kasi ang sabi po sa Psalm 119, verse 130, ang liwanag ng turo mo'y magsisilbing tanglaw, nagbibigay dunong ito sa wala pang karanasan. So malinaw po, kahit wala ka pang karanasan, kapag naturuan ka ng salita ng Diyos, dudunong ka. At higit sa lahat, palalayain ka nito. Kaya marami pong mga Christians ngayon, still alipin pa rin ang problema dahil hindi sila marunong o maalam sa salita ng Diyos. Hindi sila nag-aaral o nagsasaliksik at nagpapatuloy sa salita ng Diyos na binabanggit sa John chapter 8, verse 32 at James chapter 1, verse 25. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. At idinadalangin ko ngayon ang lahat ng mga nakikinig sa akin na sila'y tunay na maging alagad mo sa pamamagitan ng paglalim nila at paglago sa salita ng Diyos. Ang prayer ko, Lord, maranasan namin yung totoong kalayaan sa aming buhay dahil po sa pagkatuto namin ng katotohanan. Salamat po, Panginoon. Purihin kaya ng aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang taluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.